Kaya hindi po mapakali si Alan Peter Cayetano, yung magkapatid. Napakagaslaw kasi. Parang tumalon si Alan Peter Cayetano nito. Yung ginagawa niya. Parang tumalon sa kumunoy. Habang gumagalaw, lalong lumulubog. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Lalong tumitindi yung mga pasabog ngayon ni NBI Director Matibag. Kaya si Alan Peter Cayetano hindi na po mapakali. Sige na Facebook Live. Makita niyo Mr. Maravillas, ano yung mga developments ng balita? Ito, sabi dito ni Director Matibag ng National Bureau of Investigation. Ay yung opisina ni Digong daw nagpasok ng 15 billion sa Fiscoc. Itinuturing ni NBI Director Melvin Matibag na mala pork barrel scam ang umano'y bilyon-bilyong unliquidated funds na napunta sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o FISGOC para sa 2019 Southeast Asian Games o SEA Games. Kaya hindi po mapakali si Alan Peter Cayetano, yung magkapatid. Napakagaslaw kasi. Parang tumalon si Alan Peter Cayetano nito. Yung ginagawa niya. Parang tumalon sa kumunoy. Habang gumagalaw, lalong lumulubog. Di ba po? So lumalabas po, mas marami. Dati 10 billion, 15 billion pala, mga kababayan. Mas lalong dumami. Mas lalong big time. Mas lalong paldo pa ganoon. Ngayon, sabi ni NBI Director Matibag, position that cannot be defended anya by facts is done with insults. Tinawag kasi mga kababayan ni Alan Peter Cayetano si Matibag na minion. Minion, kampon, mga kababayan. Sa kanyang Facebook live selling. Kaya nagpalabas po ng official statement na, public statement, yung NBI. Ito, the National Bureau of Investigation has taken note of Senator Alan Peter Cayetano's remarks referring to NBI Director Melvin Matibag as a minion. No one in the Bureau will take offense at the label anya, nor will it be answered in kind. The Bureau's work rests on evidence anya, on documents, and on the law, and none of this is moved by name-calling. Nag-resort na po sa name-calling si Cayetano sa mga kalaban niya. Si Erwin Tulfo, tinawag niyang tuta ni Ping Lacson. Ngayon, pinalitan ng yung tuta kasi anya nagagalit. Gawin na lang nating bata. Bata ni Ping. Tapos, pinalalabas ngayon ni Alan Peter Cayetano na pangakuan na maging vice-presidente, papalit kay Sara. Itong si Ping Lacson. Kaya anya yang ganyan. O kung hindi, napangakuan na susunod na Pangulo. Kung ano-ano na lang anya Mr. Maravillas ang sinasabi ni Alan Peter Cayetano. Grabe na po, pati yung itsura niya, grabe yung itinanda. Parang hindi makatulog mga kababayan dahil sa nakaambang gagawin na investigasyon ng National Bureau of Investigation. Kaya kung ano-anong pang-insulto, yung ginagawa ni Alan Peter Cayetano, hindi mo yan madadala sa ganyan, lalo yung gaganahan si Matibag. Lalong gaganahan na mag-imbestiga pa ganyan. Baka lalong mapabilis
Di ba? Tulad ng mabilis na pagkakulong mga kababayan ni Marcoleta. Napakabilis yon, di ba? Ah, I think ramdam na ramdam ni Alan Peter Cayetano yung mangyayari sa kanya kaya nagdo-double time siya sa pag propaganda na tingin ko po imbes na ah, makatulong sa kanya baka mapasama pa, mapabilis. Di ba? Mga kababayan, si Marcolita ganun yun nangyari. Lalong napabilis. Sa kakarally niya, sa INC rally, hindi umobra. Malamang itong susunod na rally, may pinaplano na naman pong rally. Revealed by Montulfo. Baka pumuntang muli doon mga kababayan si Cayetano tulad ng INC rally. Pumunta sila lahat ng mga DDS senators. Ayan o. Ngayon may rally yung mga DDS sa liwasang Bonifacio, yung dating mga grupo. Pero konti lang. Pero ito, sabi dito, critical ang sitwasyon sa darating na linggo. Dahil sa State of the Nation address or SONA, sabi ng aking Tweety Bird, may massive mobilization daw ang isang makapangyarihang grupo. Marami ng miyembro sa iba't ibang parte ng bansa ang inutusang pumunta ng Metro Manila. Ayon sa Tweety Bird, gagawa na naman ng eksena ang nasabing grupo. Alam na yung gagawin yan ng PNP. Ibablock yan mga kababayan. Kasi siyempre, na critical mga kababayan, yung zona ng ating Pangulo. Kung yan ang plano nila, ibablock yan dito. Hindi yan makakapunta. Malamang madamay yung mga bus na magiging out of line. Yung mga arkilado, i-inspection na yan ng PNP. Tulad ng mga nauna. Yun man dapat talaga yung gagawin kasi masyado na pong malisyoso yung ginagawa nila. Ito ay lahat suporta mga kababayan dito sa kinakaharap ni Sara Duterte kasi pinagpipilitan talaga nila. Mga kababayan na si Sara ay huwag managot sa batas yung public accountability niya. Sabi nga natin, kung wala man siyang ginawang mali, bakit pinipigil yung paglabas ng mga ebidensya? So magmomobilize uli sila mga kababayan para iligtas si Sara Duterte. Kasi doon pa lang po doon pa lang sa unang natalakay na Article 4, yung pagbabanta, guilty doon na malinaw si Sara Duterte. Guilty. Si Matibag yung last witness sa Tuesday, abangan po natin. At lalo na yung confidential funds at yung hidden wealth mga kababayan ni Sara. Kaya pilit nilang ginugulo ang impeachment trial. At itong si Alan Peter Cayetano, Facebook Live ng Facebook Live. Iniiba yung kwento. Kinakaladkad yung kwento sa flood control. Di ba? Ibalik natin doon sa name calling ni Alan Peter Cayetano na tinawag na minion si NBI Director Matibag kasi nabanggit ni Matibag sa interview na mag-iimbestiga siya sa kaldero. Di ba? Alatang-alata yung pagkataranta ng magkapatid na Cayetano. Kaya sabi po ni NBI Director Matibag, the director answers no one to no one's interest but the public's. The inquiry into the conduct and financing of the 2019 Southeast Asian Games was opened for a single reason. Billions in public funds appear to have been disbursed outside the ordinary safeguards of competitive bidding in government audit, and the Filipino people are entitled to know how their money was spent. Correct. Kaya alam na ninyo kung bakit desidido silang harangin yung impeachment ni Sara Duterte. At gustong-gusto nila na si Sara po ay maging presidente.
para yung mga naharap sa kaso pong plunder ng mga sangkot sa flood control at iba pang mga anomalies tulad nito pong nasilip ng NBI involving 15 billion, hindi pala 10 billion. 15 billion daw, mga kababayan. Ayan nagpasok si Digong, opisina ni Digong, 15 billion sa PhilGoc. Siguradong may mga naghati-hati dyan doon sa pera, mga kababayan. Kaya gusto nilang makaupo si Sara para pagtakpan na lang itong mga kinasangkutan po ng mga previous officials at present officials, mga kababayan. Ang pag-asa nila si Sara. Nagets na ninyo? Kasi nga po, itong mga anomalies na to, kasama yung flood control, ang nagpaimbestiga yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya pilit nilang hinahawakan si Marcoleta, di ba? Inagaw nila yung Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga kasi gusto nilang baliktarin yung kwento. Ang gusto nilang iakusa yung ating Pangulo at si Martin Romualdez para para maging scapegoat po nila. Nagets na ninyo kung bakit desidido sila, mga kababayan? Anyway, balikan natin itong statement ng NBI. Yan sabi dyan, billions in public funds appear to have been disbursed outside the ordinary safeguards of competitive bidding in government audit, and the Filipino people are entitled to know how their money was spent. The question stands regardless of who asked it, or who is discomfited by it. It bears noting that the loudest objections to an audit seldom come from those with nothing to account for. When a position cannot be defended with facts, sabi po niya, it is often defended with insults. The Bureau reads the Senator's choice of words in exactly that light and proceeds undeterred. The NBI's inquiry is impartial, evidence-based, and grounded squarely in its mandate under the law. It presumes no one guilty and exempts no one from scrutiny. We invite anyone with knowledge of the matter, the Senator included, to bring their evidence to the Bureau and not to a live stream. Director Matibag will continue to do the work the Filipino people expect of him. He may be called many things. Beholden will never be one of them. Office of the Director, National Bureau of Investigation. Natataranta na, mga kababayan, si Alan Peter Cayetano. Tingnan ninyo, halos hindi na makatulog, mga kababayan. Tumanda na. At kitang-kita yung kanyang restlessness, hindi mapakali. Una, sabi niya, hanggang dyan na lang ba tayo, paikot-ikot na. Pagkatapos, sabi niya, wala daw member ang minority. Hindi naman siya minority at minority leader ako eh. Kung tinanong niya, binabanatan niya dyan si Ping Lacson. O hindi daw pwede yung session hall kasi may impeachment. Monday to Wednesday lang yung impeachment eh. Or hinihintay niyo muna makulong lahat ng witness para wala rin mag-witness. Or kinakausap saka si Erwin Tulfo. Kasi nga, yun yung tulig sa ako na bakit parang may pasahan ng bola. Ayan Ang hilig mo kasi mag-smuggle ng mga issues na wala namang kilalaman sa pinag-uusapan eh. Pinag-uusapan impeachment. Biglang may investigasyon ng NBI, sasawsaw ka. Then isma-smuggle mo yung issue ng Taguig. You want to cement kasi all these issues na para ikaw lang ang bida. Hindi naman po ako nakikibida eh. Diba? Si Senator Marcoleta, alam namin ginawa mo behind the scenes, yung case build-up, hindi mo naman trabaho yon. Tayo, matagal tayo magkasama. Kilala ko rin naman yung mga nagbibigay sa'yo pag eleksyon eh. Di mo naman dineclare, di ba? So plunder din ba yon? Or ang sagot mo, pareho kay Senator Marcoleta, ginamit mo naman yon. Di ba? Ginamit mo naman yon.
hindi mo namang binulsa. Kaya nga sinasabi ng mga lawyers, 90% to 100% makukulong kung yung doktrina kay Marcoleta ay gagamitin sa lahat, di ba? So guys, integrity napaka-importante sa church, sa school, sa teachers, sa isang bansa, sa ekonomiya natin. So, seryosohin natin yung impeachment. Kaya kami nililito kasi bukas supina pag-uusapan, Tuesday yung NBI. Yun, tapos yung NBI sinupina yung organizing committee ng Southeast Asian Games sa Friday. So, maging, kanina sabi ko, yung hate the sin, not the sinner. So, wala pa naman ako doon sa hate the sin, love the sinner. Lalo kung kadebate mo kasi minsan, syempre, tao ka rin. But kailangan dumating tayo doon, di ba? But the very least, don't hate the sinner. So, may pag-asa ka pa, Senator Lacson, kasi may history ka naman ng paninindigan. Tapos, alam mo naman sinong mastermind, alam mo naman saan napunta yung pera. Ilan na lumapit sa'yo na may ebidensya, kaya lang tinalikuran mo na, kaya hindi ka kinakausap. Pero pagka tinalikuran mo yung amo sa admin at binalik mo, yung integrity is within your hands, hindi sa akin. Pinapalabas niya, may amo si Ping Lacson at referring to President Bongbong Marcos kasi napangakuan daw. Ganun na katindi ang pagkakataranta mga kababayan ni Alan Peter Cayetano. Kasi mag-iimbestiga po yung National Bureau of Investigation. And this time, hindi 10 billion, 15 billion ang sinasabi mga kababayan ni NBI Director. Mas lumobo pa na involved na pera mga kababayan sa SEA Games. Anyway, yan po abangan natin mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.